May nagtanong po sa atin, good day. Sir, paano kung OFW ako at nawalan ako ng trabaho at pinauwi ako during pandemic? Di na ako nakabayad ng OFW loan. At may check ako issue pero di po nila pinapasok sa bank. Hawak lang po nila yung checkbook. Okay. Sorry to hear po na nawalan kayo ng trabaho, no? And I hope po you're coping up, no? Ngayon, with regards po dun sa ano, sa tanong ninyo, no? Hindi ko alam kung bakit hinahawakan lang nung inutangan nyo yung, yung cheque na inisyu nyo, no? Kasi ang karaniwan ho yan, hindi ko kasi malinaw dito kung uh, kumpanya ho pa to o tao. Sa bagay kasi sabi nyo, OFW loan. So, ang ano ko is company siya, no? Ngayon, ang hindi ko maintindihan kasi is bakit hawak-hawak niya lang yung cheque nyo, na which is supposed to be pinapasok nila yon, no? Kasi ang proseso ho niyan is siyempre bayad niyo yung cheque. So regardless ho yun kung may laman o wala, dapat yung ipinapasok natin unless po sa mag-request yung ano yung nangutang na i-hold muna yung cheque, no? Papalitan na lang ng cash, no? Or i-hold for how many days tsaka ipasok kasi pa wala pang ang pondo, pwede ho naman yon. Pero ito ho kasing ano sa kalagayan nyo is sabi nyo nga, pinauwi kayo, hindi kayo nakakabayad ng utang. Pero yung check-in nyo po is hindi ipinapasok. So, doon ako nagtataka. Hindi ko alam kung bakit hindi nila pinapasok. Kung ako po yung ano, sa lending company, ipapasok ko po yun, check. Kasi payment yun sa ano sa OFW loan di po ba? So, regardless ho yun kung may laman o wala. Ngayon, kung may laman yun, good. Kung wala ho, tatalbog yun. So, pag tumalbog po yan, may tatawagan naman kayo ng bangko nyo na tumalbog So, bukod sa may penalty na kayo, yun pong inutangan nyo ng OFW loan, may karapatan ho siyang mag-file ng kaso ng ng BP22, yung bouncing check bouncing check po. So, medyo mabigat yun kasi may kulong po yun. Ngayon, ang ano ko sa inyo, suggestion is, pumunta ho kayo doon sa pinagutangan nyo at makipag-usap po kayo. Gumawa kayo ng agreement, no? Magawa kayo ng o pa-restructure nyo yung account nyo. Kung ano po yung makakainam para sa inyo, sa kung ano man ang estado nyo ngayon sa buhay. Kasi kung let's say kung dati ang amortization nyo is 5,000. Sabi nyo nga wala kayong trabaho, napauwi ho kayo during the pandemic. So hindi ko alam kung may trabaho kayo ngayon o meron o wala, hindi ko alam So kung ano ho yung kaya nyo bayaran, yun ang gumawa kayo ng agreement sa kanila. I-restructure nyo po yung yung inyong account, no? Wag nyo baliwalain. Checky ho yan So, may kulong yun. So, kung ako sa inyo, sa lalo't madaling panahon, makipag-ugnayan kayo dun sa nahiraman po ninyo. Ano po? I hope po nasagot ko yung inyong tanong at napaliwanagan ko po kayo. Maraming salamat po sa lahat po ng nanonood at sumusuporta sa akin pong mga videos at sa aking mga channels. Maraming salamat po sa mga nagla-like, nag-share, nagko-comment po, no? At hindi ko man po masagot lahat kasi meron ho akong day job po doon sa mga videos, nagiging reference niyo po siya kasi nandun din naman po yung mga sagot. Sa ngayon po, yun lang.